Okay, okay. Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Muli ang inyong pong lingkod si Banat PH at nagsasabing mabuhay po ang bansang Pilipinas, mabuhay ang mamayang Pilipino. Ngayon, ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol nga dito sa nakaraang meeting ni DND or Secretary of National Defense si Gibu Chutoro at sa mga Chinese generals or Chinese army sila kasi sila ay naka-uniform mga generals pa nga. Nabigyan sila ng pagkakataon na magtanong dito kay Chudoro at propaganda, ito nga sabi ni Chudoro, propaganda question. Ano? Sobrang ano yun, no? Ay, bilib ako dun sa tapang ni Sir, no? Tama po yun. Kasi itong mga Chinese, kapag alam nilang parang natatakot ka, mas lalo ka nilang bubulihin. Itong mga to, kaya dapat tumindig tayo na hindi ginaganyan ng itong China. Oo, sabihin natin na malaki, may mga armas sila. Pero siguro hindi naman tayo papabayaan ng mga ibang bansa na mga kaibigan ng Pilipinas, no? At hindi lang yan. Itong mga to, hindi rin sila basta-basta, itong mga Chinese na to, hindi rin sila basta-basta na lulos o kakanti kasi alam nila ang mangyayari din sa kanila, no? Ang ekonomiya nila magagaya sa Russia na malimitahan ang mga kumbaga malimitahan ang lahat ng kanilang mga produkto, no? O hindi lang malimitahan kundi siguro maban, no? At tingnan nga natin dito sa tanong nila kay Sir Chudoro at ganoon din sa kung paano sumagot si Chudoro sa kanila at talaga nakakabilib. Ganito dapat ang ating mga militar, no? Talagang may yung katwiran ay natama ay hindi nangingiming sabihin. Biruin mo yung sabihin mong deficit trust, no? Harap-harapan yon. At ganoon din sa sabihin mong propaganda question, harap-harapan din sa kanila, no? Hindi ang Pilipinas hindi naman naghahanap ng gera. Basta lang din na nasa tama, ano? Kasi sino bang nauna na itong China sabi nga hindi na lang daw 9 dash line, 10 dash line na kasi halos buo na parang 1 metro na lang ang sa dagat mula sa lupa at sa dagat sa Pilipinas, parang 1 metro na lang ang ibibigay nila sa Pilipinas. Okay. Yun ang mahirap, no? So pakinggan natin mga kaibigan. They state Ukraine is a proxy war between nuclear powers and needs to be ended. And meanwhile, the United States is selling more arms to this region and setting up more military bases in the Philippines. So, if the proxy war in Europe needs to be ended, are you concerned that a proxy war in Asia might be launched? Thank you. Also from China, Da Pengqi. Thank you, moderator. First, it's a very brief comment. Actually, I really appreciate the viewpoint made by Deputy Prime Minister from Thailand. He said we should push forward cooperation and unity, not the division.
So it is inappropriate for the minister from Lithuania to attach a label on China, and it's clear a rhetoric for division here in Asia. And my question is for the Philippine Secretary of Defense. As we know, both Vietnam and Malaysia have differences with China in South China Sea. Yet, both countries have effectively managed these differences with China. So my question is, why can't the Philippines do the same? Now, to our Chinese interlocutors, I shall address you collectively. And thank you for the propaganda spills disguised as questions. Yun. Di ba? Yun. At saka ito. Yung tanong nga niya na, bakit may differences nga ang Vietnam at saka Malaysia sa China. Pero nakiko-cooperate sila. Bakit daw ang Pilipinas hindi? Hindi ko lang alam. May bulos ba yung mga yan? Baka mamaya wala. Hindi, at saka titignan natin. Malaysia, hindi naman yan. Tignan mo yung territory na kinuha nila. Alos malayo naman. Malayo naman. Hindi katulad ng Pilipinas na talagang paligid niya. Yun yung kaya magkaiba yan. Ang Vietnam siguro walang bulos yan kasi kaya umaayon lang sa China. First, the comparison between the Philippines, Malaysia, and Vietnam. Let us not forget that while we are members of ASEAN, we are sovereign countries, each with its own territorial integrity and sovereignty. And I am sure that if what China is doing to the Philippines is done to Malaysia or to any ASEAN country, you would see a different reaction. And certainly as an ASEAN brother, the Philippines will stand up with that ASEAN brother in time of need, in support and in defense of what is international law and UNCLOS. As members of UNCLOS, we are all committed to support it. On the dialogue with China, unfortunately, in my personal opinion, the fact that the question was asked in the way it does, it engenders a deficit of trust in China's words vis-a-vis its actions. I just look back to 1995 on a place called Mischief Reef. There were a few bamboo structures erected there, and China said that these were temporary havens. Oh, tama yun. Tama. Now you have an artificial military island, heavily militarized. China says that it has peaceful intentions. Why does it continue to deny the Philippines its rightful provenance under international law and UNCLOS? And as proof of this, we do not stand alone. No country in the world supports the 9-dash line claim of China, or the idea that waters within this 9-dash line are internal waters of China. Tama yun. Several countries in the world, no less than 50, have joined the Philippines in condemning China's behavior in the South China Sea. None have agreed with China, and none has condemned the Philippines for standing up against China in the face of a threat to its territorial integrity and sovereignty, for which I thank the members in this chamber right now for your support. And thus, for dialogue to be effective, it must be coupled with trust. And China has a lot
of trust building to do to be an effective negotiating partner in dispute settlement. We have to call a spade a spade. And that's what we see, and that is the biggest stumbling block to dispute resolution or dialogue. Diba? Tama yun, no? Dapat itong China, kung ano yung sinabi patungkol sa peace and order, gagawin nila, pero hanggang salita lang sila eh. Kaya basahin natin itong mga comment dito kay Secretary Chodoro, no? Dito sa comment nila sa kanya, no? Dito sa GMA, no? PBBM admin has balls and not traitors. Tama yun, ano? Kasi si PBBM lang at ang kanyang mga sekretaris ang may tapang na sumasalungat dito sa China, no? Sa kagustuhan ng China. Yung nakaraan, wala eh. Gagawin pa nga probinsya ng China ang Pilipinas. ito naman, si Ian Wong, 411. I always like this guy ever since. The line propaganda disguise question was devastating and also very accurate, sabi niya. Tama yun. Nonsense question, sabi naman ng iba. Okay, PBBM is right. When he put Secretary Gibu as Secretary of Defense, he is no nonsense, firm, straight to the point. Tama yun eh. Magaling yung pagkakasagot niya doon. Na straight to the point, walang pasipasintabi kasi etong mga insekto na to, wala ding parang ang bilang nila sa mga Pilipino ay hindi tao. Ginagawa nilang pang-aapi dyan sa dagat, ano. Kaya tama yon, ano. Sabi ni Gibo, kung gagawin nila, kaya itong China gagawin nila doon sa ibang bansa. Yun yung siguro magre-react din sila na katulad ng Pilipinas. Yun yung doon, no. So basa po tayo ulit, no? Si Chodoro na ang nauna sa presidential race na 2028 at real talk after kung panood battlefield ng Ukraine sa YouTube, kumbaga papasok tayo sa gera. Ganitong speech ang gusto ko marinig bago ko matindi naman ito. Gibo Chodoro is our last chance and the most qualified become our president. Tama po ito, no? Eto, punta tayo dito ngayon. Ang kailangan ng Pilipinas na susunod na presidente ay may paninindigan. Pinanindigan ang karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Hindi yung iba dyan na gusto nilang maging probinsya ang Pilipinas. Ito pa, kung ang susunod na presidente sa Pilipinas ay hindi ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, in future, hindi na po pwedeng magngisda ang Pilipino dyan sa West Philippine Sea kapag nakuha ng China yan. Yun ang sigurado. Kaya, ikaw bilang Pilipino, mag-isip-isip ka na rin, mag-isip-isip na rin kasi kailangan mo ang isang taong tunay na naninindigan, hindi dun sa sariling kapakanan lang. Yung tunay na naninindigan dun sa karapatan ng bansang Pilipinas. Kaya bilang isang individual, bilang mamamayan na Pilipino, ikaw din ang gumagawa ng magandang future ng Pilipinas. Kung gusto mo ang Pilipinas hindi kamkamin ng China, mamili ka ng presidente na matapang. Hindi yung tapang na papatay ng tao, hindi. Tapang na nasa tama.
pinapairal ang law at pinanindigan ayon sa law ang isang bagay, no? Yun yung ano dito. So maraming salamat kay PBBM at ganoon din sa 100% na napili niya si Gibo Teodoro. Kasi tignan mo yung kung titignan mo yung track record ni Gibo Teodoro, maganda, no? Matalinong tao. At ganyan ang kailangan ng Pilipinas na susunod na presidente. So, ulit, kung may pagmamahal ka sa Pilipinas, gawin mo ang tama, piliin mo ang tama, hindi yung mga trapo, no? Yung mga politikong pang-personal lang na agenda ang kanilang pinapairal, no? Hindi yung kapakanan ng mga Pilipino. Okay? So maraming salamat po at talang na ano ko rin dito sa ano na to. Okay? Medyo kasi bilang Pilipino, umiinit din yung tainga natin sa nakikita ng nangyayari dyan sa West Philippines Sea. Ano, kawawa yung mga Pilipino, kawawa yung mga mangingisda, yung mga militare na nagbabantay. Kumbaga parang binubugaw ka sa sarili mong bakuran. Isipin mo na lang yan, ano? Sarili mong bakuran, gusto kang paalisin. Itong mga insekto na to. So, ganun nga po, no? Maraming salamat at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na po. And click po ang notification bell at malaking tulong po sa gaya naming maliliit na YouTube creator. Okay? Maraming salamat po and God bless.